Ngayong araw ay magsasalang tayo ng sandamakmak na itlog na naman. At maglilipat tayo ng napakaraming sisiw papunta sa brooder. Naglakasan ng umitlog yung mga alaga nating manok, no? Kaya paniguradong mapupuno natin ng incubator na to na may capacity na 352. Ang bawat tray nito ay naglalaman ng 88 pieces. Naglalagay tayo ng tubig dito, no? Para sa mga baguhan sa incubator para sa control ng humidity. Ang isasalang nating itlog dito ay iba-ibang breed yan, no? Pero mas marami ang Rhode Island Red. 12 na tray yan, so sobra yan, no? Kaya sa ibang incubator ko ilalagay yung sosobra. Bali, ang pisa po nito ay January 27 and 28. Ito po ay open for reservation na po, no? Para sure po na makakakuha po kayo. Sobrang laki ng mga itlog pagka nilalagay ko dito, ganyan, no? Nakalutang na. Ay, nakalutang, oh. Buti na lang meron tayong mga maliliit na itlog, ayan, itong sa silky. O, di makakasingit-singit to. Nice! Sa totoo lang, nakakangawit din tong part na to, no? Kasi dapat mong ingatan yung paglalagay mo ng itlog dahil baka mabasag. Pero syempre, di bali ng mangawit kesa walang makain. Dapat talaga isa-isang susulatan niya ng date. Pero ako, ilang itlog na lang yung susulatan ko kasi pare-pares lang naman ng date ng salang. Tapos dito sa part na to, dito ako sobrang nag-iingat. Kasi isipin nyo, pag nalaglag yung isang tray na yan, ubos ang ilang linggong inipon na itlog. At syempre, hindi mo mababawi yung feeds na kinain ng mga manok para umitlog ng ganyang karami. May next batch pa, dalawa. Eto. Kaya pag nagsasalang ako ng itlog, no, syempre nagpe-pray muna tayo. Saka syempre dapat focus, walang distraction kasi mahirap malito dito. Mahirap maging lutang kasi mabigat ang kapalit pag kaya nalaglag. Pagkatapos nyan, today din kasi yung pisa ng mga sisiw sa hatcher natin. So ayan yung mga sisiw natin. Medyo karamihan din. Yung ibang sisiw nga nalaglag na sa sahig kasi hindi natin agad na asikaso. Kasi galing kaming Cebu nun eh. Pero all goods naman, healthy naman yung mga sisiw natin. After nyan, no, ililipat na natin sa brooder. Kaya niready na natin yung brooder natin, pinainit na natin, nilagyan natin yan ng Progastro Plus. Isa to sa sekreto kaya hindi tayo madalas mamatay ng sisiw kasi mayaman yan sa probiotics, prebiotics, and vitamins. At syempre ginagawang healthy ang bituka, no? Nakakapagpataas ng absorption ng nutrients, no? Kaya mabilis silang lumaki at naiiwasan natin ang pagkabansot. At dahil nga 70% ng immune system ay nasa bituka, hindi sila magiging sakitin. Pagkatapos ng ilang oras, no, binibigyan natin sila ng feeds, no, kahit sa sahig lang para lahat makatuka. Ang good problem, masyadong marami ang napisang sisiw, kinulang tayo ng space sa brooder. Pero syempre, madaling gawaan ng paraan yan basta meron kang dog cage or anything na pwede nyong paglagyan. Pero sa akin, mas prefer ko ang dog cage dahil sa labas ko siya ilalagay. Sure ako na hindi siya mapapasok ng pusa. Isa pa sa nagustuhan ko dito, meron kasi itong pinto sa taas at sa gilid. Kaya hindi ako mahihirapan pag ginawa ko itong brooder. Ang kagandahan pa dito, no, meron siya ditong yung poop tray. So pagka lilinisin nyo, aalisin nyo lang, pwede nyo lagyan ng ipa para madaling linisin. O, di ba? Ang ginawa ko lang dito, pinalibutan ko lang ng karton, saka nilagyan ko ng sapin na karton saka crop paper yung sahig para hindi sila ginawin. At syempre, nilagyan natin ng pailaw. Ito ang patunay na hindi mo naman talaga kailangan ng mamahaling gamit para magpalaki ng sisiw.